Actually, nagpasimula mismo. Yung the great cause, yung ang Diyos, ang Creator natin. So sabi dyan sa Kabanata chapter 4, point number 1, nang pasimula ay nalugod ang Diyos. So in the beginning, Ama, Anak at Banal na Espiritu, nalikhain ang sanlibutan at lahat ng bagay na nandoon sa loob ng 6 na araw. Ang lahat ay pawang napakabuti. Sa ganitong paraan ay niluwalhati ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, kabutihan, at karunungan. So dito, sinasabi, tinatalakay, dinidiscuss ng 1689 Baptist Confession yung obvious na turo ng o literal na turo ng Biblia regarding sa creation. So sinasabi dyan na ang Diyos ang nagpasimula. In the beginning, God, the Father, Son, and Holy Spirit. So Trinity ang kumilos sa creation. At na-please, nalugod yung Trinity na ito, isang Diyos na may 3 persona, nalugod siya na mag-create at i-make, gumawa ng mundo, ng universe, in all things in it, both visible and invisible, and 6-day period. So yung creation dito, malalaman natin na tinatalakay ng Baptist Confession na yung creation ng Diyos ay out of His pleasure. Gusto niya, kagustuhan ito ng na-please ang Diyos natin na mag-create. Hindi siya napilitan na para bang na-boring ang Diyos kasi lagi sila magkasamang 3. So gusto naman nila makakita ng ibang creature, ibang muka, di ba? Ibang kasama, ibang makausap, parang na-boring silang 3. Mag-create nga tayo ng maraming tao, iba-ibang living things. So hindi iyon ang pinanggalingan. So na-please, nalulugod, natutuwa ang Diyos at kaya niya pinlano at ginawa niya ang creation. Pinangyari niya ang paglikha. Yun. So plano ito, kagustuhan ito, pleasing ito, pleasure ito ng banal na Trinidad. So both visible and invisible yung paglikha. So ang nakikita natin ay yung mga visible creation. Nahawakan natin, nararamdaman natin, nalalasahan natin, naaamoy natin, natatapakan natin. Yun yung visible na creation. Pero meron din na hindi nararamdaman ng ating 5 senses. May mga invisible na mga creation, yung mga spiritual na creation. So may mga angels na hindi natin mararamdaman ng 5 senses natin unless mag-appear sila dyan at magsalita. Pero yung normal nilang pamumuhay, normal nilang gawain, hindi natin sila nakikita. Hindi natin sila naririnig. Kasi spiritual sila, espiritu. Pero lahat yan ay creation ng Diyos. Visible man yan or invisible. And then dito, tinuturo ng confession sa loob ng 6 na araw. Sa loob ng 6 na araw. Narinig niyo na po ba na may nagtuturo na yung creation, parang nag-feedback po. Kaya bang pahinaan? Yan. So, may nagtuturo, o baka may narinig ako na. May nagtuturo na yung creation, yung sinasabi natin 6 days, hindi literal na 6 days. May nagtuturo po na ang pagkaintindi nila sa days ay ages o period ng mahabang panahon, mahabang ilang taon, pero tinatawag na day, di ba? The day of the Lord or may the day of ganito. Hindi naman talaga tumutukoy sa isang araw lang, kundi parang period o kaganapan. Di ba? Diba, sinasabi natin, noong araw, di ba, yung mga salitaan natin, noong araw, alam nyo ba, mga ganun. Nung unang araw, nakaraang araw, mga ganun. So, parang binibigyan nila ng ibang ibig sabihin, yung day, yung days. Pero tayo, bilang Baptist, at ang pinapaniwalaan din ng Baptist Confession, mga particular Baptist, actually halos lahat naman ng Baptist, naniniwala sa literal na araw.
So 6 na literal na araw. Hindi ito mahabang panahon. May iba rin kasi nagtuturo na yung isang araw na ito ay 1,000 years. Mali yun. Hindi natin pinapaniwalaan yun. These are literal, ordinary days. So kaya may day 1, God created the light, let there be light, and there was light. Diba? So literal po yun, ordinary na day. So yun ang tinuturo ng ating confession. And then, sabi rito, and all are very good. So yung kalidad, yung quality ng creation sa buong 6 na araw na yon ay good. Ibig sabihin ng good, walang moral evil. Maganda, malinis, pure, walang kasalanan, at excellent. Excellent yung creation. Walang bahid ng kasalanan. All are very good. So yun ang sinuturo ng ating confession. Sabi pa rito, He did this, ito yung purpose ng kanyang creation. He did this to manifest the glory of His eternal power, wisdom, and goodness. So ang purpose, ang dahilan ng creation ay para ipakita, i-manifest, i-display ang kanyang kapurihan, ang kanyang power, ang kanyang wisdom, ang kanyang kabutihan. So basahin lang natin saglit. Kung may mag-volunteer, basahin natin yung sa Colossians na. Piliin lang natin yung mga verse na babasahin natin. Colossians chapter 1 verse 16. Kailangan ko po ng volunteer para magbasa. And then kung may mic, sana tayo. Okay ba yung mic dyan? Yung wireless yan. Colossians chapter 1 verse 16. Yes, hello. Volunteer po. Colossians chapter 1 verse 16. Pili lang yung ating babasahin. Yung ibang verses ay basahin nyo na lang po sa inyong mga tahanan. Sino po? Colossians 1:16. Hello. Sige. And Colossians 1 verse 16. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Ayun. Isa pang verse na babasahin natin sa pili tayo ng magandang verse dito. Sa Romans chapter 1 verse 20. Romans chapter 1 verse 20. Volunteer po ulit. Sino pong pwede magbasa? Romans chapter 1 verse 20. Sa Ate Glo daw po, Dave, pabigay kay Ate Glo. Sige po. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan, pagkat Diyos upang sila'y walang madahilan. Okay na po. Salamat po. So sa English, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world and the things that have been made so that they are without excuse. So yung mga unbeliever, yung mga hindi nakakilala sa Diyos pa, specific na Diyos natin, wala silang excuse dahil yung invisible na attributes o katangian ng Diyos natin ay clearly, maliwanag na, pwedeng nakikita, mapiperceive sa true creation. Papakita ng kapangyarihan ng Diyos, divine nature ng Diyos,
ang creation. So point number 2. Number 2 na agad tayo. Mabilis lang. Mamaya magka-question and answer tayo kung meron man. Isip na po kayo. Point number 2, ang lahat ng nilalang ay ginawa ng Diyos. Ang panghuli na nilikha ay ang lalaki at babae na binigyan ng kapahamalaan sa lahat ng ibang nilikha sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos ay nagbigay sa lalaki at babae ng kakayahang mga tuwiran at walang kamatayang kaluluwa, immortal na kaluluwa. Ang kanyang buong pagkatao ay inakma sa isang buhay na may pagkakasundo sa Diyos. Sila ay nilikha ayon sa kanyang wangis na nagtataglay ng kaalaman, katuwiran, at tunay na kabanalan. Ang banal na utos ng Diyos ay isinulat sa kanilang mga puso at mayroon silang kakayahang sundin ang mga ito ng lubos. Gayunman, dahil sila ay binigyan layang gamitin ang kanilang kalooban, maaari silang magkasala. So dyan naman, tinuturo yung pagka-create ng Diyos sa tao. Kala Eva at Adan, lalaki at babae. So sila yung pinakahuling kinreate ng Diyos nung na-prepare na ang environment, ang buong creation prepared na nalikha na lahat ng kailangan. Ang pinakahuling nilikha ay ang tao. At binigyan sila Eva at Adan, si Adan specifically, ng responsibility to rule ang buong creation. May pagru-rule siya, ruler siya ng creation, binigyan siya ng responsibility, accountability, na i-rule, na pangalagaan, ayusin, i-order ang creation. So kay Eva at Adan binigay yon, sa tao binigay yung ganong responsibility. Walang ibang creation na binigyan ng ganong responsibility, sa tao lang. Kaya tayo ay unique in such a way bukod sa ating nature, bukod sa ating kaluluwa, bukod sa ating espiritu, yung responsibility natin ay unique in comparison sa ibang creation, in comparison sa ibang living things. So hindi pinagkatiwala ng Diyos ang creation sa mga animals. Di ba? Kahit matalino yung animals, yung mga unggoy o kung sino mang matalinong hayop, ay hindi pinagkatiwalaan ng Diyos. Tao ang may kapasidad at responsibility para pangalagaan ang iba-ibang creation, living and non-living things, sa atin pinagkatiwala. Di ba? So we have yung responsibility na wag sayangin, abusuhin ang creation. Sa atin yun. So dyan, at tinuturo din sa atin, tinuturo ng confession, na ang kinreate ng Diyos ay literal na lalaki at babae. So dalawang gender, dalawang uri lang ng humanity. So dyan nakikita natin yung yung limit at by design ng Diyos. Yung lalaki at babae is by design yan na magiging couple or partner o helpmate or helpmeet ng isa magko-complement kasi sila. Yun. So yung kawalan ng isa ay malaking kakulangan sa may iwan. Yun. Hindi porket malakas ang lalaki, hindi niya na kailangan ang babae. Diba? So parehong kailangan ang isa't isa. Nagko-complement yan. By design yan ng Diyos. So yung nature ng pagka-create sa human being, kala Eva at Adan, nilikha sila ng
Sa English na lang, nahirapan ako sa Tagalog eh. So with rational, may katuwiran, ibig sabihin, may tamang isip, nakakapag-isip, nakakapag-decide, may reasoning, ibig sabihin rational and immortal soul. So yung soul natin ay immortal. Ito rin po yung distinctive or uniqueness natin bilang human being. Ang mga animals po, ang mga hayop, dog, cats, kung anumang living things na animals, wala silang soul and spirit. Yun. Tayo lang yun. Tayo ang may soul, espiritu. Ganon tayo ka-unique. So may rational as immortal. So yung soul natin hindi namamatay, immortal. Pero hindi tayo eternal. Kasi ang ibig sabihin po ng eternal, walang pasimula at walang katapusan. Ang Diyos yun. Tayo, immortal, yung kaluluwa natin. Kasi may pasimula tayo, pero yung kaluluwa natin hindi namamatay. Wala nang katapusan yung may beginning, yung kaluluwa natin, tayo mismo, pati physical, pero yung soul natin ay immortal. Either in heaven together with God forever or in hell for eternity na condemnation, damnation. So ganun ang paglikha sa atin. And then, thereby making them suited to that life live unto God. So hinanda tayo ng Diyos, kinreate tayo ng Diyos na suited or, ano ba sa Tagalog? Saan na? Inakma, yun, inakma. So ang kanyang buong pagkatao ay inakma sa isang buhay na may pagkakasundo sa Diyos. Tayo lang may kakayanan nun. Kasi yung reasoning natin, yung immortal soul natin, tayo lang ang may ganong kakayanan. Suited. Talagang pinrepair tayo ng inilikha, design tayo ng Diyos, suited to live for God, with God, for eternity. And then, they were made in the image of God. So, Imago Dei, image of God. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos, nagtataglay ng kaalaman, katuwiran, at tunay na kabanalan. So yung imahe ng Diyos, binigyan tayo ng knowledge, righteousness, true holiness. Wala din yun sa mga animals. Tayo lang yun bilang tao. May knowledge tayo, aware tayo sa ating kapaligiran, nakakapag-isip tayo, may reasoning tayo, nakakapag-decide tayo, may righteousness, may katuwiran tayo, may true holiness tayo. Yung original na creation po ito kasi ngayon alam naman natin yung kalagayan natin ay makasalanan na. And then, so image of God, nasa imahe ng Diyos, hindi ibig sabihin na kamuka natin ang Diyos, literal na muka, hindi yon, kundi this is more on spiritual na side natin. Kaya nga, knowledge, righteousness, holiness, yun yung katangian natin. Spiritual quality natin. Bukod pa doon, sabi dito, they had the law of God written in their hearts. So ang Diyos mismo ang nagsulat, engrave sa atin, nilagay sa ating puso't isipan, sa kaluluwa natin, nilagay yung law of God, yung batas ng Diyos. Anong mga batas yun? Sino ang sasambahin? Ang Diyos lamang. Diba? Walang ibang sasambahin. Mag-obey lang sa Diyos. Mga law yun. Sundin natin ang written or natural na engrave or nasa atin na. Nasa loob na natin. Hindi na kailangan pang isulat pero sobrang ginawang sulat ng Diyos. Pero written in our hearts. Kaya tayo may konsensya din. Yun din yung work ng conscience natin. And the power to fulfill it. So may written law sa atin, sa ating puso't isipan, alam natin yung dapat nating gawin, in-expect sa atin ng Diyos, at may kapasidad tayo, may kakayanan tayo na sundin yung batas na nilagay sa ating mga kaluluwa o puso. Even so, they could still transgress. So tayo, kahit nilikha tayo na walang kasalanan, nilikha tayo na may utos ng Diyos sa ating mga puso't isipan, sa ating kaluluwa, built in, at binigyan tayo ng kakayanan para sundin yung utos ng Diyos, kasama sa creation, sa design ng Diyos, ay posible yung posibilidad natin na magkasala.
So even so, they could still transgress the law. Pwede nating baliin or hindi sundin yung batas na ito. Because, magbibigay siya ng dahilan, they were left to the liberty of their own will, which was subject to change. So yung will natin, meron tayong, so before sin ito bago tayo bumagsak sa kasalanan, bago bumagsak sila Eva at Adan sa kasalanan, may tinatawag tayo na free will. Ibig sabihin kasi, walang bondage of sin. Walang tanikala. Hindi tayo enslaved of sin before the fall to sin, before nagkasala sila Eva at Adan. So sila Eva at Adan ay may free, may liberty sila. Pero yung liberty nila, liberty to obey God, liberty to live for God and to God. Yun ang tunay na liberty kasi. Ang description kasi ng Biblia, kapag sinunod mo na ang kasalanan, slave ka na ng kasalanan. Di ba naalala niyo po yung ganun ang salitaan ni Kristo at ng iba pang New Testament writer, na kapag nagkasala ka, ino-obey mo na yung master mo. Ibig sabihin, automatic enslave ka. May slave ka. Ang master, yung sin, yung prinsipyo ng kasalanan. Automatic yun. So, pero before the fall to sin, tayo ay free, may kalayaan. Walang nag-enslave sa atin. Pero tayo ay may malayang sumunod perfectly sa Diyos. Pero yun ay nabahiran, di ba? May possibility na matransgress yung law kasi tayo ay subject to change. Yung huling part dyan ng number 2, which was subject to change. Yung sa Tagalog, maaari silang magkasala. Ang Diyos kasi natin, isa sa mga nature ng Diyos natin, may tinatawag na immutability. Immutability. Ang Diyos natin hindi nag-change. Ang Diyos natin, kung ano yung pagka-Diyos niya from the beginning, nung sinabi sa Genesis 1:1 na, in the beginning God, kung ano ang Diyos noon, ganun pa rin siya ngayon. Ano yung perfectness, yung holiness ng Diyos, hindi nabawasan, hindi nadagdagan. Oo, alam natin na si Kristo ay nagkatawang tao. May nadagdag na human side si Kristo. Pero yung divine nature kasi, ang tinutukoy dito, yung divinity ng Diyos, sa immutability, yung doctrine of immutability, on nature of God, attribute of God na immutability, hindi nagbabago ang Diyos natin. Maaasahan natin kung ano yung pangako niya noon, maaasahan natin ngayon. Di ba? Kung tayo po pabago-bago ng mood, pabago-bago ng minsan ng trip, minsan gusto natin baguhin ang ating isip, minsan parang gusto natin baguhin ang ating personality, may ganun, di ba? Parang nagbago ka na, parang ganun. Ang Diyos hindi applicable sa Kanya yon. Kung sino siya noon, yung perfectness niya, divine nature niya, ganun na siya for eternity. Kasi perfect ang Diyos natin Walang bawas dagdag sa Kanya. Hindi siya nag-i-improve kasi perfect na nga siya. Hindi niya kailangan mag-improve. Yun. Pero tayo, we are yung opposite ng Diyos, tayo ay subject to change. Mutable tayo. Kaya tayo ay nagkakasala. Dating perfectly na created being, pero dahil may free liberty to obey God or not to obey God, may command na pwedeng balikuin yung command ng Diyos, kaya tayo naging sinner. So dating good, perfect, no sin, naging sinful. Yun. Dahil tayo ay creation lamang. So yan. Basahin na lang natin siguro mamaya yung mga verses. Number 3 na tayo. Pangatlong puntos. Sa Tagalog, ang kautusan ng Diyos ay nasulat sa mga puso nila Adan at Eva. Ngunit, pinagbawalan silang kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kanilang kaligayahan at pakikisama sa Diyos ay nababatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, gayon din ang pagpapatuloy ng kanilang pamamahala sa lahat ng nilikha. Sa Ingles,
in addition to the law written in their hearts, they receive a command not to eat from the tree of the knowledge of good and evil. As long as they obeyed this command, they were happy in their communion with God and had dominion over creatures. So bukod sa may law, may built-in law o batas sa ating mga puso't isipan, sa ating kaluluwa, nung kinreate sila Eva at Adan, at meron din tayo ngayon, bukod doon, may specific, may outward pa, may command pa ang Diyos. May outward pa na command ang Diyos sa kala Eva at Adan, na wag nilang kainin yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Wag nilang kakainin. Yun ang command sa kanila ng Diyos. So doon nasubok ang kanilang liberty of will. Yung kalayaan nilang mag-decide, yung kalooban. Doon na challenge at bumaksak. Dahil sa temptation ni Satan, sa pagdideceive ni Satan sa kanila. So dahil mahina ang tao at hindi tumalima sa Diyos, nagdesisyon sila, deliberate, decision nila Eva at Adan yun, na baliin yung utos ng Diyos at sundin yung temptasyon o tukso ni Satanas. Desisyon nila yon. Kaya, grabe yung kanilang accountability. Death ang accountability. Kamatayang physical at kamatayang spiritual. Pero sa awa at biyaya ng Diyos, hindi agad-agad pinatay sila Eva at Adan physically at hindi agad-agad silang pinadala sa impyerno. Dahil po yun sa awa at biyaya ng Diyos. Kasi God could have been just, perfectly just, perpektong hustisya na nung oras, minuto, segundo na nagkasala sila Eva at Adan, patayin sila agad physically at itapon sa impyerno. God is most perfectly just kapag ginawa niya yon. Sina? The rest is history. Pero hindi sa awa at biyaya, graciousness, mercy, goodness of God, hindi niya agad pinatay sila Eva at Adan physically, bagaman namatay sila spiritually, di ba? Nung dumating ang Diyos, naglalakad sa Garden of Eden, di ba, imbis na normal nilang salubungin ang Diyos, normal nilang kausapin ang Diyos sa Garden of Eden, anong ginawa nila Eva at Adan? Sila ay nagtagu-taguan. So yung pinakaunang hide and seek ay sila Eva at Adan. Nagtagu-taguan sila. Tapos gumawa din sila Eva at Adan, gumawa ng sariling damit. Di ba? Sila mismo ang nag-work, nagsumika para sa kanilang sariling pantakip ng kanilang kahihiyan. Nagigets niyo po ba yun? Na tayo bilang tao, pinipilit natin, nature kasi ito ng tao, na makasalanan ng tao, nature natin na tayo, na mag-effort tayo na pagtakpan ang ating kahihiyan. Pero alam naman natin na walang baho na hindi maamoy. Di ba? Kahit anong takip mo sa baho, yan ay sisingaw at sisingaw pa rin. Kahit anong tago mo sa kasalanan, yan ay sisingaw at sisingaw pa rin. Di ba? Gusto nating itago pagtakpan ng ating mga kasalanan, di ba? Kasi nakakahiya reputasyon ng ating nakasalalay, di ba? So kahit anong tago po natin yan, kahit anong takip natin sa ating baho, sisingaw yan. Yun ang nangyari kala Eva at Adan. Mana lang tayo sa ating mga ninuno. So hindi to unique na nakakaisip tayo na, nakakahiya naman tong kasalanan ko. Kailangan hindi ito marinig, hindi ito mabalitaan ng ibang tao. Hindi yan original sa atin. Minana lang natin yung kala Eva at Adan. At ang Diyos mismo ang nag-confront sa kanila. Anong ginawa mo, Adan? Tapos ano ang namana natin kala Eva at Adan? Panginoon, yung
Babae kasi na binigay mo eh. Di ba? Minana lang din natin yon na kailangan may nasisisi. Pag may kasalanan tayo, pag may nagawang mali, kailangan tayong may nabiblame, nasisisi na iba. Diba? So yun ang kalagayan natin, yun ang nangyari sa atin, di ba? Na nag-fall tayo sa kasalanan dahil yun sa pag-decide liberty nila Eva at Adan. At ngayon din may sense of limited liberty. Kaya nga mahirap siyang tawagin na kalayaan kasi limitado lang. Ang ating pagdedesisyon ay limitado. Kasi pag sabi mong free, parang walang limit. Gusto ko ng malaking yate. Gusto ko ng cruise, yung malaking cruise na may yung 1 billion yung halaga na cruise na napanood mo yun sa YouTube, $1 billion na malaking cruise na maraming floors. Gusto ko yun. Kahit anong gusto mo niyan, hindi yun mapapasayo unless bilyonaryo ka, di ba? Kasi hindi tayo ganun ka-free na makuha ang ating gusto. Yung gusto ko, bangkaan lang. Gusto ko ng bangka, bibigyan ka ng bangkaan. Diba? Kung kaya mo lang. So limitado ang ating pwedeng magawa, pwedeng mag-decide at makuha kasi limitado ang ating kalooban. Kasi yung kalooban natin, kaya nagiging limitado din, hindi ganun ka-free kasi yung kalooban natin, lalo na when it comes to spiritual na mga bagay, na desisyon, spiritual na desisyon, yung ating pag-decide ay nakadepende kung ano yung saan may bondage ba yung kalooban natin, yung will natin. Kasi pag unbeliever, di ba, ang turo ng Biblia, pag unbeliever, slave of sin, nakatanikala sa kasalanan. Kaya nga, you will know the truth and the truth will set you free. Ang tinutukoy doon ni Kristo na set you free from sin. Yun ang context ng kanyang turo doon sa mga kausap niya. Kasi yung kalooban natin, before tayo maligtas, bago tayo ma-born again, tayo ay enslaved or alipin ng kasalanan. So yung spiritual natin na desisyon, habang tayo patay spiritual, ay sa kasalanan. Hindi natin mapili ang Diyos. Hindi natin siya ma-obey ang Diyos ng walang bahid ng kasalanan. So may magawa man tayong mabuti noon, bilang unbeliever, may magawa man tayong mabuti, lagi po yung may bahid ng kasalanan, yung motibo, yung intensyon sa mabuting gawa. Diba, may mga taxi driver na nagbabalik ng naiwan na malaking pera. Binabati yung mabuti, di ba? Sa 702 DCAS, may tinatawag silang mabati ang mabuti. Di ba? Pag may good thing na ginawa, pinipraise nila, di ba? Sa radyo, ginagawa din nila yon. Pero may bahid, yung kung unbeliever yon, laging may bahid ng masamang intention o motibo pa rin. Kasi nga, dahil sinner. Yun. Pero ang design ng Diyos, sa point number 3 na binasa natin, ang design ng Diyos sa huling part ng verse ng 3, as long as they obey this command, yung huwag kakainin yung prutas, as long as they obeyed this command, they were happy in their communion with God and had dominion over creatures. So kung hindi nagkasala sila Eva at Adan, magpapatuloy sana ang kanilang magandang relasyon sa Diyos. Buhay magpakailanman ang spiritual at physical, ang pangako, ang promise ni Yahweh kala Eva at Adan. Pero yun ang na-forfeit nila na sa breach of contract. Yung command ng Diyos, yun ay covenant of kontrata ng Yahweh kala Eva at Adan. Huwag niyong kakainin itong prutas na ito, maliban sa lahat na ng ibang prutas sa buong Garden of Eden, pwede niyong kainin maliban dito sa isang ito. Pero nung kinain nila yun, may breach of contract, binalik nila yung kontrata nila, at ang kontrata ay may punishment, di ba? May
may kapalit na parusa. At yun yung spiritual death at physical death, cursed. Yun. So yun ang nangyari sa creation. Yun. So yun lang, ganun lang kasimple ang doctrine of creation. May ano po ba? May question? So tungo na po tayo sa question and answer. Regarding sa creation. Medyo ano naman to, medyo plain na doktrina. Parang self-explanatory nga itong 3 puntos lang ng doctrine of creation. May question po ba? Baka may naiisip kayo na ano? Yan. Sige po. Ang tanong ko, noong panahon ng mga apostol, bakit kaya pinagdudahan pa nila ang pagiging Diyos ni Kristo? Samantalang kasama na nila sila. Kasama na nila si Kristo. Bakit nila pinagdudahan si Kristo? So yung doubt po kasi nila, yung kahinaan ng kanilang pananampalataya, siyempre dahil sa hindi pa, una kasi nung kasama pa nila si Kristo po kasi, yung Holy Spirit hindi pa nananahan sa kanila. Kasama na nila ang Holy Spirit. Parang side by side, nag-a-assist na, tumutulong na ang Banal na Espiritu sa kanila, pero hindi pa indwelt, hindi pa lubusan yung pagtulong ng Banal na Espiritu kasi nandiyan pa si Kristo eh. Kasi Kristo kasi yung fullness of the Holy Spirit nasa Kanya. Kung napansin niyo po yun, full of the Spirit si Kristo. Siya kasi yung example din natin pagdating sa Christian living. So yung mga apostles kaya na dinadoubt si Kristo kasi nga dahil sa kanilang kababaan pa o mababaw pa na pananampalataya. So may pananampalataya sila kay Kristo pero parang pwede natin sabihin na maliit pa. Diba sabi ni Kristo ang comment ni Kristo sa mga apostles, "O you of little faith." Ba't ang liliit ng inyong pananampalataya? Di ba pag nagda-doubt na sila, bumabagyo, nasa bangka sila, takot na takot yung mga apostles. "O you of little faith." So ang issue, ang concern ng mga apostles, bakit sila nagda-doubt, ay ang kanilang pananampalataya. Yun. So naalala nyo rin po, di ba, na may nag-share yung mga apostles, sabi nila, "Panginoon, meron po kaming hindi mapalayas na demonyo." Diba na inutusan sila, pwede sila mag-exorcist, mag-ganon. Tapos sabi ni Kristo, kailangan nyo kasing manalangin at ayuno ba yung fasting? Prayer and fasting. Ibig sabihin, kailangan nilang lumago sa kanilang pananampalataya, magpatibay sa kanilang pananampalataya. So ganun din kasi sa pagdating kay Kristo po na nagda-doubt. Pero yung karamihan sa kanila ay talaga nakikita na si Kristo na Messiah, tagapagligtas. Medyo nagda-doubt lang kasi dahil nga immature pa po kasi. Nag-mature talaga sila at nag-grow pa yung maturity nila nung bumaba ng Banal na Espiritu sa Acts chapter 2. Diba nung Pentecost, bumaba ang Banal na Espiritu. So yun na talaga yung fullness ng Banal na Espiritu sa kanila pagkilos. Pero may improvement pa rin. From Pentecost, so on, lumalago pa rin ang kanilang pananampalataya, tumitibay. Mas nagtitiwala kay Kristo. Kaya yung si Thomas, di ba po naalala nyo si Thomas nung nag-resurrect na si Kristo, tapos nung nagpakita si Kristo sa mga apostles, sa ibang disciples, si Thomas na hindi kasama nila, si Doubting Thomas, sabi niya, "Hindi ako maniniwala sa inyo." Kasi binalita nila, buhay na si Kristo. Di ba? Pero si Thomas, dahil hindi niya nakita, sabi niya, "Maniniwala lang ako kung mahahawakan ko ang kanyang kamay, sugat niya." Kaya next week, yung next na linggo, nagpakita uli si Kristo sa kanila. Kasama na nila si Thomas.
O ito, Thomas, hawakan mo. Diba? Tapos ang response ni Thomas, my Lord and my God, yun, nanampalataya na siya. Dahil yun sa kanilang immaturity, kaya may doubt, nagda-doubt pa sila. Nasagot po ba? Thank you po sa tanong. Yung iba po, baka may question pa. Sige po. Yung mic daw po, Lawrence, pabigay kay Ate Eden. Clarify lang na kasi di ko masyadong Sige po, yan. ako. Okay po yan. O, na-confuse ako. Di ba si Adan tsaka si Eva, talagang itinakdang binigyan sila ng Diyos ng free will, kalayaan na ang kalayaan na sundin ba nila ang Diyos or magkasala. Hindi. Opo. So yung free will doon. So ang linaw ko is pagdating sa atin now mga believers, gaya ng sinabi mo na limitado tayo. Tama ba na kaya tayo limitado sa kalayaan na ibinigay ng Diyos because of the Holy Spirit? We have meron ng ganong conviction kaya wala tayong free will to... Hindi, actually, yan, mag-a-add po kasi hindi ko pa kasi natakil yan eh. Yung as believer, kung meron ba tayong free will ngayon, hindi ko po, actually, hindi ko po natakil yun. Kasi may ibang section. Pero sasagutin ko po yan. Yung sila, Eva at Adan, before sin, bago sila bumaksak sa kasalanan, may free will, di ba po? Nung bumaksak na sila sa kasalanan, slave na po ng kasalanan, di ba? Master na nila yung kasalanan, makasalanan na. Pero nung tayo naligtas, naging believer na tayo, actually po, nabalik yung free will. Ngayon po, may free will tayo. Pero hindi ibig sabihin na free will na kahit anong gustuhin mo ay makukuha mo, magagawa mo. Hindi yun ang ibig sabihin. Yung free will, ang ibig sabihin po ng free will, natuturo ng ano po yan, ng confession, free will, may kalayaan ng ating kalooban na sundin ang Diyos. Kasi yung tayo po yung makasalanan na dati, di ba? We are dead in trespasses and sin. Lahat ng iniisip natin, lahat ng desisyon natin spiritual ay sa kasalanan. Pero ngayon bilang believer, we can obey God. Hindi po yung kayang gawin ng unbeliever. They cannot obey God. Di ba naalala niyo po yan? Sa Romans 8, they cannot submit, walang kakayanan. They cannot submit to God. Yun ang they will not submit, they cannot submit to God. Yun ang description ng unbeliever. Pero tayo bilang believer, we can. Ibig sabihin, may free will na tayo. Opo. Ang kakaiba lang sa atin, kala Eva at Adan noon, nung bago pa sila magkasala, nagkakasala tayo. Pero may free will pa rin. Kahit nagkakasala tayo ngayon, di ba pwede tayo mag-repent, magsisi, tapos ma-restore sa Panginoon agad-agad, di ba? Dahil kay Kristo. May free will tayo. Yun. Na i-obey uli ang Diyos. Yun ang totoong freeness po. Magkaiba yung kay Abe tsaka kay... Oo. Kasi sila tama po, nung bumaksak sila sa wala eh. Akala ko yung free will na tinutukoy doon sa creation, sa Genesis, kala ko yung free will na yun na yung until now. So, hindi pala. Pwede rin natin sabihin na parehas, parang by design, kasi kung paano kinreate sila Eva at Adan, pati tayo, pareho pa rin naman po eh. Hindi naman tayo special na creation. Ang unique sa atin, ang kakaiba sa atin, na born again tayo. Sila kasi hindi. Hindi na born again eh. Tayo ang naboborn again, di ba po? May buhay tayo spiritual, ang banal na spirito na sa atin. So yun. Okay, sige. Salamat po sa tanong. Okay po yun. Yung iba po, baka may ganyang klase ng... Sige po. Clarification lang. Baka po na... Yan. Pataas yan. Ang tanong ko lang po kung yung pagkakasala ni Adan ba ay tadhana na yun ng Diyos na yung pagkakasala nila para tayo na maano natin yung kasalanan. Parang makilala natin yung ating kasalanan. Yung pagkakasala nila ni Adan, yun ba'y tinadhana tinakda ng Apo. Panginoon? Ayan.
Ayun na po, yung question. Okay po yan. Good question po. Magandang tanong po yan. Kaya nga po, naalala natin yung chapter 3, yung naunang chapter ay pagtatakda ng Diyos o decree. So, ibig sabihin yung creation, kaya sumunod yung creation, ibig sabihin, yung creation ay under o sumunod sa pagtatakda ng Diyos. So, tama po yan. Tamang sabihin na yung pagbaksak nila Eva at Adan sa kasalanan, kahit evil yun, masamang pangyayari yun, yun ay tinakda ng Diyos. Actually po, ganito pong ang biblical na turo. Wala pong mangyayari sa future. Ngayon, every second ay future eh. Future, every second, every minute, future. Wala pong mangyayari na segundo pagkatapos ang salita ko, second, yung segundo na nangyari, yung every minute po na nangyari ngayon, hindi po ito mangyayari kung hindi tinakda ng Panginoon. So bawat segundo, bawat minuto, araw, buwan, taon, ay tinakda ng Diyos na mangyari. Siya po talaga ang nagtatakda. Yun po yung, pag-aaralan natin yung susunod na mga topic, pero yun po yung tinatawag din na yung foreknowledge ng Diyos, yung pagkaalam niya sa hinaharap. Kaya alam ng Diyos ang hinaharap kasi siya ang nagtatakda. Diba tayo bilang tao, sometimes, dahil sa salita ng Diyos, o dahil sa special revelation ng Diyos, bilang tao po sometimes, alam natin yung mangyayari sa future. Pero actually, sa ngayon, ang ginagawa po ng mundo, sa gobyerno, sa trabaho, sa work, maski sa school, sa stock exchange, prediction. Alam niyo po ba yung tinatawag na prediction? Hindi lang po si Madam Auring ang nagpipredict. Pati sa Philippine Stock Exchange, may prediction sila. Pati po sa office, mga office, diba? Yung work, yung tinatawag po na workforce. Workforce. Nagpipredict sila ng posibleng mangyari next week or next month in accordance, nakabase sa past. Ganon din ang ginagawa ng ibang mga company. So yung predictions ng future natin nakabase sa kung ano yung nangyari sa past. Tapos yung pagkaalam natin ng future, kung may revelation sa Biblia, may special revelation ng Diyos, panaginip o vision, nung panahon ng Old Testament, di ba, may special revelation para sabihin yung future. Alam lang natin. Alam lang, knowledge. Alam lang natin. Pero ang Diyos natin, yung foreknowledge niya, yung pagkaalam niya na mangyayari in the future, alam niya, alam ng Diyos, dahil siya ang nagsiset, nagtatakda, kaya niya alam. Ang universe po kasi natin, ang time, ang reality natin, hindi siya creation, tapos pinabayaan ng Diyos na may sariling buhay na yung creation. May sariling buhay na yung mga palaka, mga hayop, yung tao. Dahil may sarili kayong buhay, gumana kayo na parang relos. Na pag-create ng relos, may battery, tama yung pagka-design sa kanya, tuloy-tuloy yung relos na yan. Na hindi natin kailangan hawakan. Di ba yung nag-create, nag-invento ng orasan, wala dyan, di ba? Wala siya dyan, di ba? Yung tinutulak niya pa isa-isa yung hindi niya ginagawa yun, di ba? Ang Diyos natin parang ganon. Na yung hindi yang kikilos, hindi tayo makakahinga, hindi tayo makakakita, kung hindi tayo bibigyan ng kakayanan ng Diyos. O di ba may special effect? May pagkulog, di ba? Yun, sa power, yung sa biblical po yun, na definition, biblical na doktrina. Ang sabi sa Hebrews, na maintain ang buong creation by the word of His power. By the word of His power. Uphold niya ang buong universe, creation, by the word of His power. Ibig sabihin, kinocommand niya. Hindi lang yung let there be light, kundi every second. Let there be lightning, let there be storm,
lahat talaga kino-command ng Diyos. Kaya niya alam ang mangyayari sa future. Siya ang nagtatakda. Pag-aaralan mo natin yung susunod na. Yun. Nasagot ko ba yung tanong? Ano ba yung original? Ayun, pagtatakda. Yun. Opo. Takda talaga yun na mangyari yung pagbaksak sa kasalanan. Sige, Ron. Hello. Ayan po. Nabuhayan ka na, ha? Sige. So yung question ko po regarding naman sa sinabi sa may Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi po doon, nilikha tayo na katulad ng or kawangis ng Diyos. So yung tanong ko po is, sa paglikha ba ng Diyos katulad ng wangis niya, kasama na po ba doon yung pagiging conscious nila Adan at Eva sa good and evil? Or naging conscious lang talaga si Adan at Eva noong kinain nila yung forbidden fruit? And follow up din po ba, nung kinain po nila, if yes po yung sagot, ibig sabihin po ba nag-add ng another characteristic ang Diyos sa mga tao na maging conscious sa good and evil? Medyo ano yan, ha? Medyo tricky na na question. Pero very good. Magandang tanong yun. Magandang pag-iisipan yan. So sa akin, ang nagigets ko, ang tawag din kasi sa theology o sa doctrine, may tinatawag na yung kalagayan nila Eva at Adan, tinatawag na innocence or inosente sa kasalanan. Kasi hindi pa sila nakagawa ng kasalanan eh. They don't know yung consequence ng kasalanan. Hindi pa nila na-experience. Di ba? So medyo mahirap sagutin yan, yung pagiging conscious sa good and evil. Sa good, oo, kasi lagi nilang ino-obey ang Diyos, di ba? Yun pa sila eh. Kasi hanggat di nila kainin yung puro good pa ang nagagawa nila. So mahirap, para sa akin nahirapan akong sagutin yung pagiging yung conscious o pagiging aware sa evil. Kasi hindi pa nila na-experience. So parang kaya ang term nga nilang ibang theologian ay inosente. Kasi wala pang wala eh. So parang wala pang input ba? Wala pang input kasi hindi pa nga na-experience. Pero ang medyo mystery dyan, kasi nga yung kinoman, diba, may liberty of will, diba, may liberty. So yung kinoman na wag kakainin, tapos pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. So yun, by that limited information, na pag kinain nila, sin yun yung sin. Pag kinain, pag disobey sa Diyos, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. So yun yung limited na information or input regarding sin tsaka consequence. So yun pa lang yung pagiging o pagiging aware regarding sin at consequence ng sin. So pero hindi yung kompletong explanation. At yun ang at least nagigets ko. May ano po? Posible na doon yung pag-input na sa bakit nagkaroon sila ng posible na doon pa lang yung explanation mo nga na kumbaga yung pag-input na mayroon ng thought silang magkasala. Kasi yung palang pagsabi ng Panginoon, ng Diyos na kung ito yung itong kakainin ay kayo ay mamamatay. Doon pa lang, doon na, ipapasok yung, kaya posible na ganon. Na parang Yung may consciousness awareness na, para may awareness, binigyan na sila ng pabala eh. Mm. So doon pa lang, may pasok na yung input ng sin. Apo. Yung information about sin. Pero hindi pa yung sin itself, kasi hindi pa nila nagagawa. Good question yun, Ron. Iba pa po, baka may iba pang naiisip na challenging na idea or question regarding creation.
Wala na. Ikaw, Dave. Ha? By faith alone? Ay, sige po. Ayan pa, sige. You. Patayin mo siguro to. Ay, patay mo muna tapos yun. Try lang. Naka-on na po ba? Patay din eh, patay. Low. Yun. Low. Huwag po masyado malapit sa mga. Pupunta lang ako sa kapistahan. Sana po? Ano kaya? Sa mga fiesta ba? Fiesta. Ano kaya ang stand natin pagdating sa mga ganun na sineselebrate yung mga fiesta ng mga santo? Yung mga San Pablo, San Pedro, Santo Niño. Pag pumunta ako ng probinsya, may mga ganong celebration. Pwede ba ako makiayon doon sa kanila pagse-celebrate? Okay po ng question yan ha. So regarding naman sa fiesta, alam naman natin naman lagi may fiesta sa atin. Pero tama po kayo na ang purpose ng fiesta sa atin ay pag celebrate or pag-recognize sa patron. Di ba po, ang i-recognize ng fiesta ay may patron saint. Ang ibig sabihin ng patron, tagapamahala, tagapangalaga sa Quezon City o sa barangay pala. Sa barangay, may santo. Na yung santong yan parang delegate, parang, at ang ibig sabihin po ng sa Roman Catholic, na yung mga santo, may parang delegado ng Diyos, representative ng Diyos na mga ngalaga sa barangay o city na ito. So, di ba, may santo sa Ubando, di ba, na sumasayaw sila, fertility, mga ganun. May specific na nakakayanan daw. So yung fiesta, para i-recognize sila, actually i-glorify yung mga patron saints. So talagang pagsamba siya. Ang fiesta, technical po pag magiging technical tayo sa doktrina ng Roman Catholic, kasi ang fiesta po natin ay Roman Catholic, culture. Roman Catholic na tradisyon. So pag magiging technical po tayo sa fiesta, na nagsiselebrate sila, may padasal yan, may parada yan, may pabanda, lahat po yan ay worship service para sa patron saint. Kasama ang pagluluto at pagsiselebrate, pagpapakain, ayun. Pero kung matatandaan po, so technically, pag officially, yun ang ibig sabihin nun. Pagsamba, pag-worship, pag-venerate sa patron na santo. Sino man santo yun? Pare-parehong pag-worship yun. Pag-recognize sa kanila. Pasasalamat sa kanila. Na hindi naman nila ginagawa. Diba? Kasi pag ililiteral natin yun, biblical, sabi ni Apostle Paul, yung idol na yun, wala naman talagang buhay. Sabi ng Psalms, may mata pero hindi naman nakakita, di ba? May bibig, di naman nakakasalita. Yun ang description ng Biblia sa idols or yung graven images o kung ano man, Diyos-Diyosan. Pero tayo, naging issue rin po kasi yan sa New Testament. So tinalakay yan ni Apostle Paul. Nakakain ba tayo ng pagkain na alam natin na inalay sa Diyos-Diyosan? Naging issue po yan sa Roman Church. Sa church sa Rome. Pati rin naman sa ibang Ephesians, Philippians, kasi normal kasi ang piyesta nung panahon din nila. Ang mga gods ng Corinthian, Rome, Ephesians, Philippians, gods, maraming Diyos-Diyosan. At nag-aalay sila ng meat, dugo, sa malaking ribulto ng kung sino mang Diyos-Diyosan. Tapos yung meat na yan, na kinatay na yan, ang sabi sa history ng Biblia, napupunta sa market o hinahanda sa tahanan.
Sabi ni Apostle Paul, okay lang na kumain yan. Basta, hindi mo intensyon na sambahin kung sino man yung pinag-alayan. Na ikaw sa puso mo, si Kristo ang iyong Panginoon. Actually, pag sinabi mong Christ is Lord, Jesus is Lord, di ba, JIL? Pag sinabi mo sa New Testament na Jesus is Lord, leeg po ang kapalit niyan. Leeg mo, ibig sabihin kamatayan. Kasi Caesar is Lord eh. Caesar yung emperor. So pag sinabi mo, Jesus is Lord, yari ka. Pwede kang i-persecute at patayin. Legally. Legal po yung batas ng panahon nila. Ha? Biblically. Pero so tayo bilang yung panahon nila bilang Kristiyano, kumain ng inalay sa Diyos-Diyosan piyesta kung saan mang lugar. Kumain, okay lang yun kasi ang Diyos mo, ang Panginoon mo si Kristo. Hindi ka nakikiselebrate sa kanila. Pero may ano siya, may warning or disclaimer. Sabi niya, kapag may ibang mananampalataya na medyo bagong mananampalataya at alam ng bagong mananampalataya na inalay itong pagkain na ito sa Diyos-Diyosan, sabi niya, ikaw na mature, wag mo na lang kainin para hindi ma-offend yung bagong Kristiyano. So hindi sinasabi ni Apostle Paul na maling kainin kasi hindi mo naman sinasamba yung Diyos-Diyosan unless nakikiselebrate ka sa piyesta, di ba? Na mali. Nakikisayaw ka sa Ubando, di ba? Sa Quiapo. Dahil hindi mo naman ginagawa yon, sinasamba mo yung tunay na Diyos, yung biblical na Diyos, yung pagkain na yon ay nilinis, provide ng Panginoon sa iyo. Pag-pray mo para sa tunay na Panginoon. Pasalamat mo sa tunay na Panginoon. Di ba? Di ba binigyan ka ng pagkain? Ipag-pray mo sa tunay na Panginoon, pasalamatan mo yung tunay na Panginoon. Pero sabi ni ang disclaimer or warning or kung ano man ni Apostle Paul, pag may bagong mananampalataya na pwedeng may possibility na ma-offend, wag mo na lang kainin. Ayun. Para lang hindi siya pero pag nag-mature na siya, napaliwanagan na siya, na-explain na, hindi naman tayo bawal. Pero ang ano sa atin, wag tayo makiselebrate sa piyesta. Opo, yung sasama tayo sa panalangin nila, sasama tayo sa party nila. Yung party po ng mga piyesta ay, ayun, pag magiging technical ka kasi, ay kasama sa celebration ng santo. Ayun. Pero hindi naman tayo strictong, o ba't ka sumama sa party na, diba? Ano mo na po, konsensya na po natin yun eh. Personal na konsensya. So, maging careful lang tayo. Okay, yung mic. Magbibigay lang ako ng example, Brad Jo, na tungkol dyan, na yung sinabi nga niyang paliwanag na sinabi na Apostle Paul na kung maari, mayroon namang bagong pananampalataya na nakatisod naman na ikaw, wag mo na lang gawin. Kasi experience ko doon sa amin diyan, piyesta, tapos dahil may katungkulan nga ako sa asosasyon namin, ako yung imbitado doon sa Santo Niño yung ano nila dyan eh. Santo Niño. Talagang nagtawag sila ng pare, may long table sila ron, tapos magmisa yung pare, may pagkain sila. So bilang yung may katungkulan sa asosasyon, isa ako sa inimbita. And then meron nagsabi sa akin na si Ate Pe, sabi niya, pupunta ka ba be na, di ba mali man yan? So dahil si Pe mabago pa sa panampalataya, naisip kong matisod siya, hindi na lang ako gumaw. Yun po yung example na sinabi ni Brother John. Hindi na lang ako umattend. Kahit inimbitan nila ako na magsasalita doon, mag-speech doon. Pero sinabihan, kasi ako matagal na rin to ang panahon, sinabihan niya ako na di ba bawal naman yan? Kasi di naman niya maunawaan pa. Di ba bawal naman sa inyo na pupunta ka dyan? Kasi iba relihiyon mo. Yun ang sabi niya. So, simpre, maano pa, yung panampalataya niya pa, hindi pa ganun ka matured, hindi na ako pumunta kasi alam ko matisod siya dahil hindi pa naman niya lubos na maintindihan. Yun pa rin yung isang baon. Sound check. Hello? Mic. Sound check.
Hello, sound check in. Okay? Sound mic test. Saka, yun po, tama yun na ano, yun din yung good decision din po yung kasi may mass kasi. So medyo magko-compromise din tayo kasi pag may pare, may mass. Anong ibig sabihin ng mass? Lord's Supper yun. Tapos yung mass na yun, yung Lord's Supper na yun ay worship service para sa santo. So pag nandun ka, hindi mo naman intensyon na sambahin yung santo, hindi ka naman katoliko, wala kang intensyon na sambahin yon, kahit hindi mo ano yun, pag tapos sumama ka sa mass na yon, yun lang, medyo parang, diba ikaw din mismo, kukonsensya kay, bakit ako nandito nakikinig sa sermon ng pare? Tapos, diba, service po kasi pag may pare, kaya delikado, yun ang medyo nakakaano sa atin. Pag may pare, yun, service yun. Sa Diyos-Diyosan nila. Kaya delikado sa atin. Or careful lang tayo. Para makakatulong. Gaya nung sa mga barangay, iwan ko naka-experience kayo, mga seniors dyan sa atin sa Holy Spirit. Ano sila, limbawa, imbitado ka ng may birthday na may mga ano doon, katungkulan, kagawad ba ngayon o barangay chairman. So bago sila mag-start, sa birthday na yon may misa. Yun nga po eh. So nangyari talaga sa akin, bago lang. Kasi pagtayo ko dyan, ako na yung tinawag nilang tagamahala, ano lang ng chairman, ka birthday, may invitation card ako, so pumunta ako. Hindi ko naman alam na may ganun. Kala ko pag pumunta ako doon, chika-chika, kain. Ang start talaga nila is mass, may misa sila. Andun pa ako sa harapan ng table nakalagay. So yung misa nila, kung ano yung simula, lahat-lahat. Kinabahan ako. Para akong kinabahan. Gusto kong lumabas. Ang layo kasi ng table ko kaysa gate. So tiniis ko na lang na nandoon ako. Pero nag-observe na lang ako na kasamang pikit. Sa mga ganong sitwasyon, may ay ano ba yung parang talagang Mas magandang compromiser? Nag-compromise ako sa... Hindi naman po, pero medyo baka may makakita sa inyo, posible maka-apekto, pero normally hindi naman, pero baka lang na may possibility. Pero as much as possible po, pag ganyan, exit muna. Parang labas muna, tapos yun, hintay na matapos, ayun. So, tas baka kung kailangan magpaliwanag ka sa nag-imbita sa'yo na bakit hindi ka umatinong mas kasi iba yung religion mo, parang mag-ano ka na, mag-evangelize ka na, mag-witness ka na. Paliwanag mo na yung sarili mo. Pwede naman yun. Kasi katulad nun, di ba? Hindi maganda na yung pakaramdam mo eh. Kasi nasa misa ka eh. Kaya hindi siya healthy sa atin. Personally. Sa personal mong ano. Opo. Sige. May additional si Sister Tere. Ano lang po to yung parang nangyari sa pamangkin ko nung anong kasal. Kasi yung time na yun na yung isa kong pamangkin, isa silang Christian. Then yung ikinasal naman Katoliko. Ngayon may parang may ano sila sa hindi parang mayroon silang kumbaga anong tawag yan, abay, ninang ba? Opo. Binyag. Oh, kasi Binyag yun. kinasal yung pinsan nila para silang kasal pala. maid of honor ganun. Opo. Yun ba, hindi ba yung ano sa kanila na sila isang Christian tapos tinanggap nila yung ganong ano? Yan, ano din po yan. Matter, medyo ano din yan. Medyo delikado, medyo tricky na sitwasyon. Pero parang in general rule, mas magandang pag may mass kasi po, service yun kasi. Yun po yung delikado sa atin eh. Nakaka-apekto personally, pwede maka-apekto sa ating testimony. Kasi nandun tayo sa service, worship, service. May pare, may service. Kaya sa atin, may talaga, opo. Medyo mahirap na desisyon yan, kasi personal na din yan, konsensya mo o na stand, medyo mahirap. Kasi siyempre, yung mga kamag-anak natin, di ba? Marami tayong kamag-anak na hindi believer. Pag tumanggi ka, hindi ka umaten, ikaw pa naman yung kunyari,
maid of honor or best man or ano, importanteng parte doon tapos kasama ka sa prosesyon, yun lang. Di ba? Mahirap na. Pero in general rule, hanggat maaari, iwasan. Pwedeng maka-offend yun. Pero pwede rin naman maging opportunity or avenue to explain why. May explain doon sa nag-invite sa'yo na iba kasi ang aking pananampalataya na ganun. So mag-explain ka na ng yung side. Opportunity para sa atin na mag-explain, ma-share yung gospel. Pero posibleng maging offensive yun sa sa pamilya kung sino man. Pero mahirap po yun na personal na desisyon. Hindi naman tayo namumulis dito na babantayan tayo na, but hindi naman tayo ganun eh. Pero personal ano po yan eh. Kadalasan kasi diyan sa amin sa kaligtasan, nagpapabinyag or ano diyan pag may mga fiesta. Ang nangyayari diyan sa amin, kinukuha kaming mga ninang. So, ang ginagawa namin, kung si Tanya Mano ako, ang sinasabi ko ay, pwede ako maging ninang pero never ako na mag-attend ng mass. Kasi iba yung ko. Kaya, hindi naman sila hindi naman sila nagreklamo. Basta, yun lang, nakalagay ka talaga na ninang doon. Parang nagpo-proxy na lang sila. Tapos naman, pag may mga meeting kami sa senior, kadalasan, ako or si Glo na atasan manalangin. Ang inaanuhan namin, yung sa kapilya ng Katoliko. Kaya minsan nagugulat sila na hindi kami nagsa-sign of cross. Kaya sabi ko na lang sa kanila, ipagpamanhin nyo kasi hindi kami Katoliko. Iba kami, Baptist kami, kaya hindi kami nagsa-sign of cross. Naiintindihan naman nila kasi ganun talaga. Yun lang. Yun. Okay po yun para share natin yung ating pananampalataya. Meron pa ba? Kaya Ate Maymay po, may question siya. Ang tanong niya is, kung able daw po ba sila Eve and Adam to do or to disobey God before yung commandment na huwag kainin ang forbidden fruit? Oo. Capable. Yun nga yung na yung liberty of will. So before sin, bago sila bumaksak sa kasalanan, sila Eva at Adan ay may kalayaan na i-disobey ang Diyos. So may freedom at may capacity talaga. May kakayanan na i-disobey kaya nga nila nagawa Kaya sila nag-fall to sin nung diniceive sila ni Satan kasi may kakayanan talaga. Pero yun nga, sa biyaya at awa ng Diyos, before sinning, before nila kainin yung prutas na yon, grace of God yun, na may grace ng Panginoon yun sa kanila, na nagme-maintain sa kanila na hindi sila magkasala. So biyaya pa rin ng Panginoon Diyos yun sa kanila, na perfect sila, good, kahit may kakayanan silang suwayin ang Diyos in any shape or form, pinipreserve sila ng Diyos Ama, ng Diyos natin, ng Trinity, para hindi sila magkasala. Pero by God's decreed time, dahil tinakda ng Diyos yung pagkakasala, yung grace na yun na nagpipreserve sa kanila, parang medyo tinanggal, hinayaan sila sa kanilang kalayaan, kaya bumaksak sila sa kasalanan. Ayun. Kasi kung pineserve sila ng Diyos, yung grace ng Diyos na nagpipreserve, nagpapanatili sa kanila na perfect at walang sin, hindi sila babaksak sa kasalanan. Pero dahil tinakda, dahil plano na bumaksak sa kasalanan, nangyari. So kung okay na po, tayo ay mananalangin na, magtatapos na po tayo. Salamat sa inyong pag-attend. Let's pray po, tayo po magsitayo at tayo po ay magko-closing prayer na. Let's pray, aming Diyos, Ama, Panginoon, salamat po muli sa doktrina ng paglikha, ng creation, Panginoon. Salamat sa mga napag-usapan namin, Panginoon, naway ito'y
manatili sa aming puso't isipan, Panginoon, mas pag-aralan pa namin, mas basahin pa namin yung mga verses na hindi namin nabasa, Panginoon, mas pagtibayin namin ang aming puso't isipan, ang aming pananampalataya sa doktrina ng creation. Dahil maraming nagtuturo pa rin ng mali, ng iba, na against sa inyong salita, Panginoon. So Lord, kayo po ang nagpe-preserve sa amin, nagko-correct, Panginoon, sa amin. So tulungan niyo po kami. Salamat po muli sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Ingatan niyo po yung mga pauwi, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, pagpalain sa buong linggo na ito, Panginoon, na dadaan. At Lord, panalangin din namin yung mga kapatiran namin na may sakit, Panginoon, ngayon. May iniindang ubo siguro, sipon, lagnat, o kung anumang sakit, Panginoon, sa pisikal. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa inyong awa at biyaya at ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kayo pong manguna, O Diyos. Kayo pong mag-iingat sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Sa darating po pala na Sabado ay ang ating kids evangelization dito sa ating simbahan ng umaga ng alas 9. So yung mga gusto pong mag-volunteer, tumulong, magsuporta, may mga teachers and assistants na po na naka-assign, pero yung gusto lang pong sumama, hindi naman po purasahan, hindi naman po mandatory, yung gusto lang tumulong. Sa Sabado ng alas 9.